Maayong adlaw, padayon ang atong paghatod kaninyo sa mga maayong balita. Ning higayuna, laing tatak sa kalambuan kining paglampos ning mga kababaihan sa Barangay 32 sa pagpangita og pamaagi aron makaabag sa ilang tagsa-tagsang pamilya. Giatubang ni mga porsigidong mga kababaihan ang hagit nga makatunan ang mga kahibalo sa beauty care skills training. Ang ilang bag-ong kaalam magamit nila aron makasugod sa ilang gagmayng negosyo. Dako kay nigtabang sa mga labi na sa akong pamilya, labi na sa akong bana makadugang kog income kaniya di nami maglisod kaayo. Gusto ko nga mag-abroad para makasulay pud ko unsa ba. Pasalamat ko kay Sir Carlo Nograles nga iyang gitabangan ng mga babae diri sa 32D nga nakaapil aning manicure namo. Magpadayon ang among pag-alagad kaninyo, kini ang inyong higala Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K. Kalambuan, Dalatana, usa ka oras na programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kauban si Attorney Carlo Nograles. Kalambuan, Dalatana. Davao, Mindanao, may ngadlaw. Inyo lagad sa Chato diri sa atong tulumanon, Kalambuan Daratanan, ngumatod sa mga information issue mga butang lungsod nun, nga ikaw kitang tanan adunay kalambigitan. Og syempre, ubali kami diri sa atong tulumanon Kalambuan Daratanan, akong kapartner, Gilbert Bitoy Filiasos. Bert? Daghang salamat kaubang Saldi o sa tuang mga suking tigtanaw ni maong programang Kalambuan Daratanan. Welcome diri sa programang KDT. Okay, Bert, atong bisita, didapit na to karong bisita, si Councilor Juan Bungoyan. Konsyal, may adlaw. May adlaw sa imo, Kuya Bitoy, and Kuya Saldi, sa Suking Tingpaminaw, sa Kalambuan Dalatanan, kay Congressman Carlo Nograles, may adlaw ka na itong tanan. Okay, salamat kay Councilor Juan Bungoyan, o si Congressman Carlo Nograles, sa unang distrito ni itong Dakben sa Davao. Ato siyang may ngunsab nga sa pagkakaroon bisig-bisig kayo itong lisab sa mga gimbuaton sa unang distrito. O Bert, sa may mga dapat hisgutan na nato karong adlaw? Yes, sa kaubangsal, hisgutan na to o pangayoon na to kung unsa na yung mga panghitabo, no? Nga ginabuhat karon dito sa hawanan sa konsiho diri sa Dakbayan sa Davao. O syempre, kaubangsal, ato sa mga hisgutan kining more of a congressional project diri sa siyudad sa Davao, labi na sa unang distrito. Og electing ko na pag buto or pagpili og senatorial or senator diri nagagikan sa Dakbayan sa Davao. Og hisgutan po nato kining economy versus security. Oo. Og ipaabot po nato kaubansal ang mga pangutana nga nagagikan sa mga nagkaidayang barangay, labi na partikularmente diri sa unang distrito ni Dakbayan sa Davao, atong ipaabot ngadto sa to ang guwapa, buutan o syempre matinagdanon sa tanang panahon si Councilor Juan Bungoyan. Ipaabot na to ng tanan. Okay, Bert, para sa itong mga televiewers, sa itong mga tigpaminaw sa diri sa itong Kalambuan Daratanan, nga inyo kining mabati diri sa SK Cable Channel 28 o sa RPN Channel 9. O syempre, Councilor Juan Bungoyan, usa katuig og tunga na ang imong pagka-konsyal din sa siyudad sa Davao, particularmente sa unang distrito. Kumusta man ang dagan sa konsiho sa siyudad? Lagi, paspas kay ang panahon, and I can't imagine 1.5 year nagyud ang atong pagserbisyo sa unang distrito sa Dakbayan. Dili lang sa unang distrito, apan tibuok Davao City. Kay moingon kag konsihal manggod, wala kay gipili. Una, ikaduha, ikatulo na distrito, ikaw konsihal. And very happy kaayo ko kay tungod daghan kay ko og gwapong mga proyekto na nahatod sa barangay, and very proud ko na moingon na bisan pa man na member ta sa minority, we were able to visit our people. Adunay mga pangutana nga usa kini sa mga nagunang mga pangutana gikan sa mga fans. Siyempre, particular diha sa unang distrito ni itong Dakben sa Davao. Gingon nila, wa ba daw ka malisdi sa imong kahimtang ba nga isip usa sa pinakagwapa o angayan nga councilor, Konsyal Juan Bungoyan? Murag
Sa unang 5 ka bulan, I must admit lisod kayo considering minority. The first time I was I inducted and nagiingnan na ako usa ka konsehal and dili gyud basta-basta. Considering na ang akong mga kaubanan mas comfortable ka first, mao man na ang first reaction. Pero lipay kay kung dako kay after 6 months naging close na ko ang ako mga kaubanan na mga konsehal. Close would mean walay gi-consider og any political differences and colors during the time na ako nakita nila na ang akong pagtrabaho, paglihok, walay gidapigan. Okay. Ang kining sunod nga pangutana, Councilor Juan, dili ba kuno lisod nga nagagikan ka sa minorya? Sama sa kong giingon at first lisod. Yes. Because bago pang election, init pa kaayo. Pero I'm just so blessed kay tungod professional man ang ako mga kaubanan sa City Council. Wala kong naglisod kay naman po dara si Councilor Lopez sa 3rd District. And napod ang akong idagaw na si Councilor Louis Jan Bungguyan, diin nagtabang pud sa kuan na maila-ila pud nako ang mga kaubanan ng mga konsehal, and very thankful kay ko, and because even sa ako ang mga ordinance na plano ipasa sa City Council, very supportive ang ako mga kaubanan na konsehal. Okay. As minority leader, kung naa ka sa minorya, Councilor, unsa nga komitiba ang naa sa imuha o unsa pod ang ginabuhat nini sa maong komitiba sa pagkakaroon? Actually, wala ko nag-expect na makagunit ko og komitiba. Okay. And I'm just so blessed kay tungod gitagaan ko og higayon na mugunit sa information technology na komitiba o din ako ang chairperson. And naay pipila ng mga komitiba na ako membro pod. So makaparticipate kung dako kung ako membro. So thankful kay ko sa ako mga kaubanan na council kay kana manggod mo agi og eleksyon, and gibutuhan ko nila para ako mulingkod isip membro o chairman sa usa ka committee na. Councilor Juan, kining sa imong gingon nga social networking site, nakadani ka og daghang attention sa diyang miingon ka og daghan og mahimong proyekto ang Kongreso ato daw ning himay-himayon usa-usa. Konsehal Juan, unsay nakapaghat nimo sa pagingon nga kinahanglan og laing pang distrito ang siyudad sa Davao aron nga mas daghan pa og mahimong proyekto og kalambuan ini? Yes, kung makita nato, Davao City is one of the biggest city, not only sa Philippines but all over Asia. And proud kay ta moingon na isa po to sa naay pinakadako na ira sa Tibok City. In fact, Davao City is the highly urbanized city all over the Philippines. So, mahimo ang independent city ang Davao City. So, considering our population, not only 1.3, almost 1.5 million ang population sa Davao City. So, para mahimo og isa ka additional congressional district, nagkinahanglan ni og 250,000 population. Considering our population, pwede ta magkaroon og around 5 congressional district sa dakbayan sa Davao. And I can't just imagine kung tanan ato ang mga congressman, sama ni Congressman Carlo Nograles na very active, ug ni Congressman Ungab ug Congresswoman Garcia, I just can't imagine unsay itsura sa Davao City. Kung sila pa man lang ganing tulo, makita ninyo ang ilang mga trabaho, how much more kung dugangan pa nato og additional 2 congressional district. So, kumbinsido ka ba, Councilor Juan, nga ang dugang distrito nagpasabot nga mas daghan pang proyektong pangkalambuan ang mahimo sa siyudad sa Davao? Sama sa itong nakita sa unang distrito, kundi ang girepresentahan ni Congressman Carlo Nograles. Yes, since ang Davao City pinakadako, pagdaghan manggod tao congressman, maunay mulihok, equal manggod ang ilahang pondo. So, I would say na kung ang tulo ka congressman na ay pondo, ang additional 2 congressional district, for sure, na po na sila pondo. So, pondo would mean kung i-shed out na nila, ilang i-pour out diri sa Davao City, that would mean project, that would mean infrastructure, that would mean scholarship. So, dagan kaayo magtinabangay ng mga congressman. And I think, not only tinabangay, but also they want to prove themselves. So, kung mas dagan sila, mas dagan ang mga congressman na gusto magpabilib. As to compare sa other district, aside sa magtinabangay, na just sense of comparison nga no, ang
Pikas distrito mas dagag Proyekto. proyekto kaysa kay congressman ganito. So ang tendency magtinabangay na silang tanan, and ang benefit would be sa atong community, sa atong Yes. mga katawang Dabawen. Okay, laktod nga pagkaistorya, sayon og dali ang progreso sa matag distrito. Yes, and lisod manggod ko ang isa ka budget labi Buda, part sa Buda is Davao City. Marilog District, dili na kaya sa usa ka congressman. So I think dapat good na sa ang congressman na ay mugunit sa dito lang po na portion para mas makita ang proyekto. Kaysa tungod sa kadako nato, dili nato mapansin ang mga proyekto. So kung the more congressmen that Davao City should have, the more project ang atong ma-expect. Makaya manggaling kauban sal pero muna sa kanang gamay nga kuan tama tong ginagawa. And considering the government, dili gyud basta-basta mo release og budget. Yes, of so kung ang isa ka congressman nagapabot pa sa iyang budget, na isa ka congressman na anay ginabubo. Kining maningkamot gyud pod nga murag mangitag mga pabaagi nga asa siya makakuha og mga pundo para sa distrito. Yes, mura nag-amahan og inhan na kung mangita gyud og kumbaga pambaon para sa iyang anak, mangita og ikabubo para dili sad siya maulawan sa mga tao na nagsuporta kanila. Bitaw. Pananglitan og ikaw ang pabuton na konsihal, no? Nga unsa kadakong proyekto nga ipahiluna sa unang distrito ning Dakbayan sa Davao. Unsa kaha ang maong proyekto, Councilor, kung ikaw ang pabuton? Actually, sa pagkakaroon, ang nakita lang yun ako na importante kaayo, labi na ni gawas ning Hairhoff, wherein medyo problema man kay murag mi atras. Kung naalang untay dako kayong pondo or enough ang atuang ira, which is I believe kailangan yun og support from the national, kinig yung sa tuang basura. Importante kaayo. Mangita ta og isa ka makinarya, that would be a big project. Kay I can't just imagine ang Davao City kung continuous, kung wala yung segregation, which is dako kaing tabang ang segregation sa Davao City karon. So kung naay segregation or wala, kabalutan na ang basura na ato ang na usik-usikan, naay padulngan. And that not only padulngan, kundi naay income. Dili lang basta ilabay, dili lang basta mahimo siyang liability and expense sa city, kundi asset tungod kay you would expect na every basura na ay kwarta. And that would be an additional income sa city. So mao na ang imuhang kung ikaw ang pabuton, no? Oo, Kung ikaw ang yes, sir, pabuton Bitoy. kung unsa man galing ang sayod ming accountant ka o dili abogado, Councilor. Apan sayod ka ba nga kung unsa ang dagway sa syudad sa Davao kung dungagan kini og lain pang distrito? Unsa ba ang proseso aron nga madungagan og laing distrito ning Dakbayan sa Davao? Una, population. Kung na kay 250,000 na population, that would mean isa ka congressional district. Ayong gisagot nimo Yung akong gingon kaganina. Second, syempre, dapat independent. Kaya mo tindog ang usa ka Correct. city na income ang maong lugara para mahimong isa ka congressional district. So, kana ang mga proseso para ma-consider or pwede ka mahimo kasi kinahanglan mangguna muagi sa Congress. So, kinahanglan pa na muagi sa ilaha para mahimong additional na ang congressional district. Murag po na siya sa proseso sa pahimong city. Kung nahinumman ninyo, bag-o lang, naatay mga bagong city na na-declare kay tungod sila nakapasa sa ilahang requirements para mahimong city. Mao po na sa congressional district. Kinahanglan mo pa saka sa population, sa imuhang katakos na mahimong congressional district before mahimong congressional district. Okay. Okay, Councilor Juan, dunay proposal kani adtong magbugnag og kaupat nga distrito sa atong Dakbayan sa Davao nga magsugod diya sa Matina SIR ngadto sa Barangay Dumoy. Unya ang poblasyon mao'y mahimong unang distrito nga naglangkob sab og pipila ka mga barangay gikan sa Agdao. Sa imong tan-aw usa ka kini sa maayong idea nga isgutan kini pag-usap? Yes, I would say, but kana mangunay isgutanan additional 1 na district. Ang atong ginatanaw is additional 2. Kumpara nako, mas gwapo kung magdungag man lang tag isa, duhaon na lang nato. Tungod kay nagam-ang good mga barangay ang wala kayo na pansin. Tungod kay sa kadako pod sa area, labi na sa 3rd district, I would believe na kinahanglan gyud og 2 additional. I think even the 1st district just enough para sa isa ka congressman. Pero kung kinahanglan gyud na ay division,
para mas daghan ang congressman na mo'y bubuog proyekto, mas makabalo kung sa division ang mga experts sa inana kay kahit na moingon ta na kini ang gusto nato na area, kini ang gusto nato na barangay, pag di pud sila kaabot sa population na nagkinanglan, di lang gyapon pwede. So I think sila ang pwede ang mag-decide ana kung asa na distrito ang pwede pikason o up to asa dapit na barangay ang pwede ma-appeal sa isa ka distrito. Councilor Joan, wa ka ba mag-uol sa imong nga paghisgot nga magmugna og laing distrito makabugna sab kinig impression kanimo nga nag-interest kayod nga budagan pagka kongresista aron nga mahimo nga congresswoman Joan Bunggoyan pohon. Ay, sus, Diyos ko, layo pa kayo sa tinuod, Sir Saldi. In fact, lipay lang kayo ko namutanaw sa mga congressmen o sa itong congresswoman na nagtrabaho. And by just seeing them, I know na busy good kayo and I'm enjoying as city councilor karon kaya wala pa plano. Wala pa yun. Pero kung panahon ang agdon, ug ang katawhan mo'y magbuot, siyempre kinsa man nga mobalibad siguro. I think I should also consider na kinahanglan kung congressman or congresswoman ka, as much as possible dapat lawyer ka. And siguro, maging hinta na sa inyo kung mag-eskwela ko law. For now, di man ko lawyer, isa ko ka-accountant, and mas maging effective ka as a congresswoman kung ikaw isa ka lawyer. Pero kung i-divide or dungagan atong gingon nga gikan sa SIR, sulod man siguro ang iyang balay kay naman dool sa may Times Beach, no? So, nasulod siya, 2nd district or 3rd district, di ba? Or 4th district, no? Well, gikan sa Kongreso Kaubansal, adto na punta sa taas-taas ngang ang sa Senado na punta konsehal. Nasulti po nimo sa imuhang social networking site nga damgo nimo nga makita ang dakbayan sa Davao nga moboto og usa ka Davawinyo nga senador. Unsay imong masulti ni Councilor? Yes, I just can't imagine nga no ang mga Davaoenyo nagapatronize ta sa mga Taga-Luzon. I'm not saying na dili maayo ang Taga-Luzon. Pero can you imagine na isa ka senator from Luzon would pour out ang iyahang countrywide development funds sa Davao City? I don't think so. Siyempre, kung asa siya gikan, katugid ang iyang i-prioritize. So, kung naatay senador gikan sa Davao City, I would believe na mas dagan ang proyekto. Dili lang basta ang congressman nato ang magbubuog proyekto. I would believe na even the senator. And sa nakita nako ang Davao City potential, considering ang ato ang population, kung tanan taga Davaoenyo magkahiusa para magsuporta sa usa ka congressman from Davao City, why not? And I believe it's about time. Okay. Ang ubang gani nga mga rehiyon ko, konsehal, nakapili sila tag-isa, tag-duha. How about diri sa Davao City? Nganong dili gyud makapili nga dako man ni siya nga syudad? Gawas atong kang kanhi Senator Landring Almendras nga nahimong senator o representante diri gikan sa Davao. Og karong panahon na nganong unsay tan-aw nimo nganong dili og lisod ta makabutang og senador ngadto sa awanan sa Senado nga representante gikan sa Davao? Actually, I'm proud to say na si former Senator Almendras is my lolo. Yes po. And nakita nato na during his time, Almendras Gym is one of his proyekto. And pride and honor nato na kahit mamatay na